Good morning po mga kabayan. Welcome po muli sa ating panibagong update rito sa subsection 1 dito po sa may Kawit, Cavite. So, silipin muna natin dito sa portion na ito sa may portion ng Ibo City. At sa bandang kaliwa natin mga kabayan, yan na po yung Kawit Interchange Toll Gate. So, itong kanan, yan na po ay sa likod ng mga puno dyan, bandang right side ay yan na po yung Centennial Road at ito na yung interchange sa harapan natin. Ayan po, halos kumpleto na po ang paglatag ng concrete cement mga kabayan. Oh. Grabe. Ang laki talaga ng progress kapag walang ulan at maganda ang panahon. Kaya bumawi sila ngayon mga kabayan. So ayan po, lilipat tayo sa kabila. Mga kabayan, oh, sa may Centennial Road maya konti. So ipakita muna natin rito. Halos magkadugtong na rin sa mismong toll gate, no? Yung paglatag ng concrete cement. Ayan po, sementado na yung bandang kaliwa natin. At sa right side, so sa bandang gitna na lamang ang hindi pa nalatagan. Yan, no? Sa dulo, halos makumpleto na. Yung doon sa dulo mabayan, yan na po yung Centennial Road. So itong area na ito ay Ibo City. So ito na po yung Centennial Road mabayan. Sa right side, papuntang Tansa at Naik. At ito na po sa harapan natin. Dito tayo papasok mga bayan pag tayo ay papasok sa Calax. At papunta na rin ng Cavitex. Double option po tayo, no? So, ayan po yung galing Maynila. Yan pong pakaliwa papuntang Maynila. No? So, ito po yung sikat na mall na yan. Ayala Mall po yan mga bayan ng Ayala. So, hindi po kayo mawala, no? Yung pinaka-end ng Calax. Sana po ay maibsan po ang trapiko rito mga bayan dahil napaka-traffic din po. So ito na po, lipat po tayo rito sa Barangay Tuklong. So itong portion na ito mga bayan, magkakaroon rin ng trumpet design rito. Circle, no? Ito yung dito sa Barangay Tuklong magkarugtong itong CC Link at yung Calax. So ayan na po yung alignment ng lupa dyan mga bayan, no? Tataasan nila at yung ilalim service road rito sa may Barangay Tuklong, ano. So narito tayo sa Barangay Tuklong, nilapit lang natin yung drone dyan. So ayan na po yung paakyat dyan sa CC Link. Ayan po mga bayan, klaro na po yan. So kapiranggot na lang kulang ditong CC Link, wala ang tulay na gagawin dyan sa unahan kundi tatambakan na lang ng lupa dyan sa unahan mga kabayan. Shout out po sa lahat, no? So baka itong bago magpasko, itong portion na ito ay tapos na.
masisilayan po natin mga bayan na nakalatag na po rito yung base course, no? So, abang-abangan po natin. Susunod natin yung mga update rito. Asahan natin rito sa portion na ito ay may semento na yan mga bayan. Ayan, oh, nakapurma na yung dulo, oh. May mga bakal na nakapurma para sa paglatag ng konkretong semento. Sana all. Yan po mga bayan, masisilayan po natin yung mismo mga girder na naisampa na po dyan para sa gagawing skyway rito sa CC Link na may habang 1.3 kilometers at may pundo itong 1.79 billion pesos mga bayan. Nasa ano lang ito mga bayan, walang mga napakalapit nga lang ito mga bayan, oh. Pero ito yung solusyon para maibsan rin po ang traffic at diretso na ikonekta na yung Calax at Cavitex.
din po yung portion na yun mga bayan, tinaasan nila ng tambak ng lupa. So, wala na palang tulay ritong gagawin. Dahil lupa na po itambak dyan. Dahil yung portion na yan mga bayan ay matubig. Interview din po natin yung taga dyan sa bandang kaliwa na may mga kabahayan dyan na puntahan natin na wala hindi daw humupa yung tubig dyan banda mga bayan dahil yan ay mababa masyado at nakakonekta yan sa ilog dyan mga kabayan. May creek dyan eh. Kaya kahit medyo summer ay matubig pa rin yung area na yan. Kaya tinambakan nila ng lupa. So ayan po, dyan po tayo galing kanina. Ayan na po yung mga portal beam. At yung dulo mismo, mayroon na siyang buhos yung isang Black Valley. Ayan, yung right side banda mga bayan, yan na po yung mismong Kawit Interchange. So yung portion na yan mga bayan, kung saan dugtong yung Kawit at Calax, no? Ayan po yung part di umano ng Barangay Tuklong. So ito na po, napakataas ng tambak dyan mga bayan, oh, na lupa. Halos kalibil na dyan sa bubong ng isang pabrika dyan or warehouse, yung kulay puti na yan mga kabayan. Ayan po, palayan daw din dyan dati yan mga bayan. Ayan na po yung creek, oh. Yan. So dapat palaliman yung area na yan. Dapat laliman yung creek na yan. Kasi mas lalong aapaw yung tubig dyan. Kawawa yung kabahayan dyan. Pag hindi palaliman yung creek na yan, dapat tanggalan yan ng mga putik, buhangin, para bumaba yung tubig. Ayan po, oh. Mataas nga yung tubig mga bayan, oh. Hindi daw yan kahit summer ay mataas pa rin yung tubig sa portion na yan. Kunting ulan lang yan sa darating na tag-ulan ay yung mga bahay dyan ay lubog sa tubig. So ayan na po yung portion na yan. Buhos na mga bayan, oh. Tapos na rin. Shout out sa Lito, no? Yung kung saan siya po yung nag-construct nitong Calax. Pero yung tapos na sa dulo, yan po ay EEI Corporation. Napakabilis ang gawa. Grabe. Wala pang isang taon mga bayan ay tapos na. Sana all. So, yan po yung progress. Pero lapitan natin doon mga bayan. Lalapitan natin doon para makita niyo sa malapitan yung gawa ng EEI. Dahil yan ay pang world class talaga ng mga contractor yan mga bayan. Ito din pong Liton. Napaka-laking construction company. High-tech rin po yung mga gamit. So, sa bandang kaliwa mga bayan, masilayan ninyo yung traffic kahit mag-alas 11 ng tapat, tanghali. Yung portion ng Centennial Road. So, ang ating camera ngayon ay nakaharap papuntang Maynila. So, dito pakaliwa natin, yan po ay papuntang Tansa, papuntang Naik. So, itong Centennial Road mga bayan ay karugtong sa may Antiros Soriano Highway na kung saan doon rin po ikukonekta yung Bataan Cavite Interlink Bridge na project ng administrasyon ngayon. Iwan ba? Hanggang ngayon wala kahit poste. Ang nakalagay lang doon mga bayan, may mga vlog tayo doon, yung mismong mga sticker sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Baka din sa right of way issue, kaya hindi sa hanggang ngayon matapos na yung administrasyon ngayon, isang taon kalahati na lang ay wala pa rin nasimulan poste pati doon sa area ng Maribeles, Bataan. So narito na po tayo. Ayan po yung ating camera ng drone, medyo tumagilid mga bayan, no? Kita nyo may something wrong na talaga tong drone natin, kaya tayo ay nagtipid-tipid para makaano naman tayo ng drone mga kabayan na medyo high-tech pa nitong ginagamit natin.
Kasi medyo may, kita nyo mga bayan, no? Pag hampasin ng malakas na hangin ay tumatagilid itong gimbal ng ating drone. Ano nangyayari nito? So, yan na po. Yan po yung last 3 weeks, no? Nag-update tayo riyan, ay nagtatambak pa sila ng base course dyan na pinipison pa. Pero ngayon, ayan, asfaltado na. Tapos na. So, nag-start na po silang maglatag na, maglagay ng marker dyan mga bayan sa portion na yan. Karugtong doon sa mismong tollgate ng Cavitex. So, dito sa baba natin, masisirahan natin, may mga puti-puti na, yan na po, may pintura na, may marker na. Diyan sa mismong Skyway, dito sa CC Link. Sana all. Sana ito ay bago magpasko, no? Yung subsection 1 mga bayan, parang mauna siya matapos kaysa subsection 2. Ang subsection 2 mula doon sa Governor's Drive Interchange to Open Canal. Pero yung subsection 2 mga bayan, taas na rin po yung nasemento na doon sa portion ng Mayor's Drive papunta doon sa Governor's Drive, no? May mga asfalto na rin po roon mga bayan. So, maitanong ko lang mga bayan, sa mga may alam, no? Bakit yung Calax ay hindi sila masyadong naglalagay, no, ng asfalto? Kita nyo, matagal nang tapos yung portion ng Mampasan Binyan, yung pinaka-entrada na nitong niyang Calax. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nilagyan ng asfalto. Ang ginagamit nila yung konkretong simento pa rin. Pero para sa akin, mas matibay yung konkretong simento kaysa asfalto. Kasi yung asfalto, dyan po magkakaroon ng lubak-lubak ang expressway kung malagyan ng asfalto mga bayan. So, ayan po. Tapos na. Ito po yung baba natin. Yan po yung trabaho ng EEI Corporation. Parang Japan gumawa. Napakasulit. Napakabilis. At grabe yung mahebe equipment. International kasi yung mga bayan, EEI Corporation. At yung gumagawa rin dyan sa unahan, Liton mga bayan, napakalaking company din po yan. High-tech din at world-class din po gumawa. Sana all. Kaya ito na. Hindi ito abuti ng December. Ayan na nga, oh. Naka-ready na nga yan mga bayan, oh. May ilaw na yan, may mga pintura na, ay tapos na yan. So, bago ang lahat, paki-like, share, follow, subscribe kay Purkay Studio. Hindi man sikat, pero nag-aabot naman tayo ng balitang tapat. Sana all.